Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. So, pakinggan lang po natin itong pagsusumbong ng ating presidente doon sa ASEAN, mga kababayan. Kasi nga po, narang nagsusumbong po siya sa harap nila Donald Trump at mga iba't ibang bansa na nandyan ngayon sa ASEAN para lang sa nangyari sa West Philippine Sea. Masyado daw aggression ang China ngayon doon sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin ang report ng TV5, mga kababayan. Dahil sa agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea, yan ang ipinarating ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader na sa ASEAN-US Summit. Pati ang pag-angkin ngayon ng China sa Baho de Masinloc, inalmahan din ng Pangulo. May express report ni Maricel Halili. Sa harap mismo ni US President Donald Trump, ipinaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagkadismaya sa pagpapatuloy ng mga insidente sa West Philippine Sea. Sa kanyang intervention sa ASEAN-US Summit, binigyang diin ni Pangulong Marcos na nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga Philippine personnel dahil sa walang tigil na insidente sa West Philippine Sea, maging ang kaligtasan ng mga vessel at aircraft nalalagay din sa alanganin. Pinuna rin ng Pangulo ang pagtatayo ng nature reserve sa Baho de Masinloc na malinaw na bahagi ng Pilipinas. Paglabag daw ito hindi lamang ng soberanya ng Pilipinas, kundi ng traditional fishing rights ng mga Pilipino na ginagarantiya na ng 1982 UNCLOS, Domestic Law at 2016 South China Sea Arbitration Award. Sa kabila nito, siniguro ni Pangulong Marcos na mananatiling matatag at kalmado ang Pilipinas. Patuloy din umanong magiging committed ang Pilipinas sa full implementation ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Kinilala rin ng Pangulo ang kahalagahan ng suporta ng ibang bansa sa rule of law tulad ng India. As a maritime and archipelagic nation, I wish to highlight the great importance of the rule of law in our oceans. Both ASEAN and India should see peaceful settlement of disputes and maritime cooperation as essential, as our seas contribute to the peace and prosperity of the entire Indo-Pacific region. Binigyang diin naman ni ASEAN Chair at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na dapat resolbahin ang usapin sa Code of Conduct gaya ng iba pang issue sa ASEAN sa pagitan lamang ng ASEAN members at partners nito. We want it to be resolved within ASEAN and ASEAN with our partners in the region. Because the moment is seen to be imposed and dictated by outside forces, things becomes more problematic and tense. As far as we're concerned, things are still under control. Nagbabalita mula sa frontline. Yan mga kababayan, kasi masyado daw nakakalungkot po talaga isipin na masyado tayong inaano ng China, pero bakit hindi kasi makikipag-usap ang Pilipinas doon sa China mismo? Katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte noon, doon sa panahon ng nanunungkulan siya, kaya malayang-malaya po ang mangingisda na nakakapangisda doon. Dahil nakikipag-usap po ng maayos doon sa mga nandoon mismo sa China. Yun po ang kulang dito sa pag-uusap lang. Kasi pinapakita po kasi ni BBM na masyado siyang nakadepende sa Amerikano, mga kababayan. Pro-US ka man o pro-America o China, wala pong hindi po makakatulong sa atin yan. Ang lagi nilang sinasabi ngayon na ang Duterte pro-China. Bakit? Ba't nila nasasabi? Dahil ba nung panahon ni Pangulong Duterte, nakikipag-usap sila sa China at malayang nakakapangisda ang ating mga ngisda doon sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Tapos, walang nangyayaring buhusan ng tubig dyan, buhusan ng kung ano-ano pa, doon. Ngayon, sunod-sunod na po ang pangyayari. Bakit? Kasi, masyado nating pinagyayabang ang Amerikano. Kaya, alam naman po natin na ang Amerika at ang China, hindi po magkakasundo yan. Kasi, ang Amerikano, ang negosyo, gera. Alam po na lahat yan. Ang China, tahimik lang po yan. Masyado po nung panahon ng mga gera, nung araw, sila ang sinasakop nung araw. Ngayon, hindi naman sila nananakop ng bansa, inaangkin lang nila ang naayon mismo sa kanila.
Tama. Ang problema lang, masyado silang malapit sa atin. Yung inaangkin nila, talagang atin. Yun po ang nakakalung. Kaya nga po, bakit hindi po natin tanungin si Trillanes? Kasi siya po yung unang negotiator dyan. Tinatanong siya ni Enrile nung panahon na yun, ba't hindi niya sagutin? Anong ginagawa siya sa China? Nung panahon pa lang na nagbi-build up pa lang ang China doon sa West Philippine Sea, mga kapatid. Bakit hindi nyo tanungin si Trillanes, kagalang-galang na Pangulong BBM, mga kababayan? Kaya nga siguro, galit na galit siguro yan si Trillanes kay Pangulong Duterte kasi baka iniimbestigahan niya. Ano bang ginagawa ni Trillanes nung panahon na nagtatayo pa lang ang China doon sa West Philippine Sea ng mga establishmento? Kasi sa panahon po ni Pinoy yan, mga kababayan, hindi po sa panahon ni Pangulong Duterte. Nakatayo na po yan nung panahon ni Pangulong Duterte, tapos sasabihin ninyo, ang Duterte ang pro-China. Samantala si Duterte, nakikiusap doon sa China, payagan naman itong mangingisda namin, na mangisda dyan. Kasi amin yan eh. Hindi naman niya itinatanggi na hindi siya kaya pro-China. Kasi alam naman po natin, hindi tayo obra sa gera sa China. Hindi man aminin ng Amerika, China na po ang number 1 ngayon, mga kababayan. Wala na po yung Amerika. Di ba po? Wala na po ang Amerika, mga kababayan. Tapos, ang kagalang-galing na EFP chip natin, nagyayabang pa ngayon sa kanyang missile kuno. Pakinggan lang po natin itong balitaktakan naman ng EFP chip at saka ni Pulong Duterte, mga kababayan. Kasi nakakalungkot mang isipin na nagyayabang na po itong China, ang Pilipinas, na may missile sila na abot daw hanggang China. Pakinggan lang po natin ito. Patutsada si Davao City Representative Paulo Duterte kay AFP Chief General Romeo Brawner Jr. tungkol sa US missile na kaya raw umabot sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, tila dinidepensahan daw ni Duterte ang China. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sinusugal daw ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas sa Estados Unidos. Yan ang mainit na reaksyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabi ni Brawner na kayang umabot sa China ang US-deployed Typhoon missile system. Bago raw magyabang ang general, ang tanong ni Duterte, kaya ba nitong pigilin ang ganti ng China? Sino raw ba ang tunay na pinagsisilbihan ni Brawner, ang bansa o ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos? Kung national security raw ang pinag-uusapan, dapat anyang mas pagtuunan ng pansin ang tunay na mga problema ng bansa, mga proyektong walang kwenta at ang walang takot na pangungurakot sa pera ng mamamayan. Kung hindi raw kaya ni Brawner na proteksyonan ang publiko mula sa nakaunipormeng mga magnanakaw, hindi raw nito maaaring ituro kung paano dapat na depensahan ang bayan. At sa huli, tinawag pa nitong trigger-happy ang general. Sinagot naman ito ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela. Anya, bit-bit daw ng mga patutsada ni Duterte ang ligasiya ng pamilya sa pagsisilbi sa bayan. Ang pagpapaniwala sa mga Pilipino na mali ang pagtayo laban sa bullying ng China dahil alam daw ng buong bansa kung gaano katahimik ang pamilya Duterte sa mga insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Hindi raw pagyayabang ang sinabi ni General Brawner tungkol sa missiles at pawang katotohanan ito. Wala raw... Yan, mga kababayan. Kasi nga po, niyayabang natin ang gamit na hindi naman sa atin. Atin ba yun? O pinapayakita lang nila na pinapagamit sa atin ng Amerika yung kanilang missile. Sa tingin mo kaya, ilang libo kaya yung pinadala ng Amerika na missile sa atin? Mga kababayan, hindi ba nalalagay sa alanganin ang mga buhay natin yan? Kasi para po tayo naghahanda na sa malaking digmaan, mga kababayan. Ngayon pa nga lang na wala nang digmaan, wala pang digmaan, gutom na ang Pilipino. Gusto pa tayong pumasok sa digmaan dahil ang mga Duterte ay pro-China? Gusto ng gobyernong ito
na magpayabang ng mga gamit na missile, puno, na hindi naman siguro atin ito, o matatawag, kung atin man, ilang libo ba yan? Ilang missile ba yan ang daladala natin? Na kahit umabot sa China yan, sa tingin mo kaya, sasabog yan sa China? Alam naman natin na mayroon namang ang China na pasabog yan sa taas pa lang, mga kababayan. Hindi po ganun ka bobo ang China na magpalipad ka ng missile para lang ipakita mo yung yabang mo, Mr. EFP Chip. Tapos, nakahanda ba kayo sa gera na mangyayari kung sakasakali? Ano ipapakain mo sa mga Pilipino na apektado? Yung mga basyo ng bala ninyo? At sa tingin nyo kaya ninyo ang China? Puro kayo yabang? Bakit hindi na lang kayo makipag-usap ng maayos sa China at matigil yung mga pambubuli nila yan dyan? Kasi bakit? Kayo mismo ang naglalagay sa alanganin sa mga buhay namin mga ordinaryong tao. Bakit? Masyado niyong niyayabang na nakadepende kayo sa Amerika. Wala naman kayong gamit na sarili ninyo. Yun ang nakakalungkot mga kababayan. Wala tayong sariling gamit. Kung hindi bibigyan ng Amerika ng mga luma nilang kagamitan doon sa Amerika at babayaran natin yan kung sakasakali. Sa tingin mo kaya magbibigay ang Amerika ng libre sa atin? Hanap buhay po nila ang gera, mga kababayan. Ang Amerika, baon sa utang sa China yan, mga kababayan. Hindi rin nila basta-basta pwedeng galawin yan. Alam ng buong mundo yan. At ang China, hindi lang yan sila nagsasalita. Sila na yung nangunguna ngayon sa ekonomiya ng buong mundo, mga kababayan. Wala na yung Amerika. And yet, tayo, nakadepende pa rin tayo sa Amerika. Bakit? Ano bang kailangan ng ating presidente? Ang problema natin, ang China. Bakit hindi tayo makipag-usap sa China, mga kababayan? Nang maayos, mahinahon. Hindi yung pakitaan mo sila na may missile kami na abot hanggang China. Hindi ba pagyayabang yun? Huwag masyadong mayabang, Mr. AFP Chief Browner. Huwag masyadong mayabang. Huwag kang mayabang at hindi tatayo ang balahibo ng mga Chino sa ginagawa mo na yan. Bagkos, baka pinagtatawanan ka pa niyan, mga natatawa sa atin ang China sa ginagawa mong pagyayabang na yan, Mr. Browner. Huwag kang hangal na iyayabang mo yang alam mo naman na wala kang kalaban-laban sa China. Ang gera ngayon po, mga kababayan, hindi na po combat, wala na po yan. Missile to missile na po yan. Sa tingin mo kaya, magpadala ng 1 milyong missile ang Amerika sa atin, ipagamit na sa atin ang kanilang facilities? Sa tingin mo kaya, libre papagamit nila ng Amerika sa atin yun? Mga kababayan, hindi po. Babayaran po natin yun. Sino magbabayad? Yung taong bayan na ninanakawan nila ng pera. Ang dami natin problema dito sa bayan natin, kaliwat kanang nakawan ng gobyerno, ang ating intelligence fund ginagamit doon sa paghahanda sa gera sa China. Hindi natin kailangan ng gera, mga kababayan. Ang ayusin natin dito, yung problema natin, mga kurakot dito sa gobyernong ito. Sa tingin mo kaya, pag nagkagera sa China, haharap yung mga yan? Baka nasa ibang bansa lang yan. Nagpapakuya-kuya ko, naghihintay lang humupa ang gera dito. Pagbalik, sila na naman ang bida. Ang tayong mga ordinaryong Pilipino na walang pambiyahe sa abroad, may iwan dito, sasaluhin natin lahat ng missile ng China. Yan ang gustong mangyari ng gobyerno. Yan ang nakakalungkot. Tayong mga ordinaryong Pilipino ang may iwan dito. Sila, sandali lang yan. Kasi may mga diplomat yan. Pwedeng pumunta sa Amerika, sa iba't ibang mga bansa. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino,
nagtatago sa kabundukan natin, maiwasan lang ang missile ng China. O hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po to like and share and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Para po sa mga bata na may autism po mga kababayan. God save the Philippines.